Isipin mo ang isang revolusyon na hindi lang naglalayong palitan kung sino ang may hawak ng kapangyarihan o isinilang mula sa hangaring bumaba ang buwis, kundi nag-ugat sa pinakailalim ng pagdurusa ng tao. Ito ang kwento ng Rebolusyong Haitian, ang nag-iisang matagumpay na pag-aalsa ng mga alipin sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang kwento kung paano nag-alsa ang kalahating milyong lalaki at babae. Itinuturing na pag-aari laban sa pinakamarahas na sistemang naranasan ng mundo at sa kabila ng lahat ng hadlang ay nagtayo ng isang bansa. Para maunawaan ang pagsabog na ito, kailangan muna nating malaman ang pinagmulan ng apoy. At ang pinagmulan ng apoy na iyon ay may pangalan, Saint-Domingue, ang kolonyang Pranses na nasa kanlurang bahagi ng isla ng Hispaniola. Sa pagtatapos ng ika-18 siglo, hindi basta kolonya ang Saint-Domingue. Ito ang perlas ng korona ng imperyo ng Pransya, ang nag-iisang pinakakumikitang kolonya sa buong daigdig noon. Mula sa lupaing nilunod ng dugo at pawis, nagmula ang 40% ng lahat ng asukal at 60% ng lahat ng kape na konsumo sa mundo. Ang kayamanang dumadaloy mula sa mga pantalan nito, patungong Bordeaux at Paris ay napakalaki. Pinunduhan ang mga palasyo, hukbo at ang karangyaan ng Europa na itinuturing ang sarili bilang sukdulan ng sibilisasyon. Ngunit ang yaman na yon ay may kapalit, isang napakalawak na halaga ng buhay ng tao na halos imposibleng masukat o lubos na maunawaan. Ang lipunan ng Saint-Domingue ay isang bulok na piramid na itinayo sa pundasyon ng di masukat na pagdurusa. Sa tuktok nito ay ang Grands Blancs, ang mga dakilang puti. Sila ang mga elitista sa plantasyon at matataas na opisyal ng Pransya. Namuhay sila sa labis na karangyaan, napapalibutan ng tropikal na ganda sa gitna ng sistematikong kalupitan. Sa ilalim nila ay ang Petits Blancs, ang maliliit na puti, mga manggagawa, tindero, sundalo at tagapamahala. Wala silang yaman ang mga elitista, ngunit pareho sila ng kulay ng balat at, kasama nito, pakiramdam ng pagiging nakatataas at malalim na inggit at galit sa mga nakakataas at sa mga itinuturing nilang banta mula sa ibaba. Pagkatapos, lumitaw ang isang kakaiba at komplikadong grupo, ang gens de couleur libres, mga malayang taong may kulay. Marami sa kanila ay anak ng mga puting may-ari ng plantasyon at mga inaping babaeng Aprikano. Madalas silang may pinag-aralan, may ari-arian, at sa kabalintunaan, may sarili ring mga alipin. Ngunit, sa kabila ng kanilang yaman at kultura, sila ay ikinulong ng mga diskriminatoryong batas, ang tinatawag na Code Noir. Ipinagbawal silang magkaroon ng ilang propesyon, ipinagbabawal ang ilang uri ng pananamit, at hindi sila pinapayagang umupo sa tabi ng mga puti. Malaya sila, ngunit hindi pantay. Ang kanilang pananabik para sa ganap na pagkamamamayan ay naging isa sa mga unang mitya ng revolusyon. At sa pinakailalim, sumusuporta sa buong estruktura ay nakatayo ang nakararami sa populasyon. Higit sa 500,000 inaliping Aprikano, lampas sila sa bilang ng mga puti, at malalayang may kulay halos 10 sa isa. Hindi sila itinuring na tao kundi bilang nailipat na kalakal, mga kasangkapan, ari-arian. Ang buhay sa plantasyon ng asukal sa Saint-Domingue ay parang impyerno sa lupa. Matindi ang trabaho mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Sa ilalim ng latigo ng tagapamahala, ang karaniwang haba ng buhay ng isang inaliping tao na bagong dating mula Aprika ay 7 taon lamang. Para sa may-ari, mas mura ang pumatay ng isang alipin sa trabaho at bumili ng bago kaysa magbigay ng pinakakaunting pangangailangan upang mabuhay. Ang tuloy-tuloy na kalupitang ito ay lalo pang pinatindi ng mga sadistikong pahirap na ginagamit upang mapanatili ang takot. Gayunpaman, hindi madaling buwagin ang diwa ng tao. Sa anino, sa gabi-gabing pagtitipon na malayo sa mata ng mga amo, pinanatili ng mga alipin ang kanilang kultura at relihiyon. Ang Vodou, isang makapangyarihang halo ng mga paniniwala mula Aprika at Katolisismo. At higit sa lahat,
ang pananabik sa kalayaan. Sa ganitong kalagayan, noong taong 1789, lumaganap sa isla parang alon ang balita ng Rebolusyong Pranses. Ipinahayag ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na lahat ng tao ay ipinanganak at nananatiling malaya at pantay sa karapatan. Sa bawat grupo sa San Domingue, iba ang kahulugan ng mga salitang ito. Para sa Grands Blancs, mas malawak na autonomiya mula Pransya ang ibig sabihin nito. Para sa Petits Blancs, ito ay pagkakapantay-pantay sa Grands Blancs. Para sa Gens de Couleur Libres, ito ang pangakong ganap na pagkamamamayan. Ang wakas na pagkilala na sila ay kapantay ng mga puti at para sa kalahating milyong inalipin. Ang mga salitang ito, narinig sa mga bulungan at pira-pirasong balita, ay pangako ng kalayaan. Isang pangakong hindi kailanman balak tuparin ng mga revolusyonaryong Pranses. Marami sa kanila ay yumaman sa lakas ng paggawa ng mga alipin. Ang unang sulyap ng apoy ay nagmula kay Vincent Augué, isang mayamang malayang lalaki na nagtungo sa Paris upang ipaglaban ang mga karapatan ng kanyang mga kababayan. Binaliwala ng National Assembly, siya ay bumalik sa San Domingue noong 1700 at 90 at pinangunahan ang isang maliit na pag-aalsa. Mabilis siyang natalo, nahuli, at pinatay sa napakabrutal na paraan. Hayagang pinahirapan sa gulong. Isang terorismo ng Estado na naglalayong magbigay babala. Ngunit ang nakuha nilang mensahe ay hindi pagsuko, kundi na isinara na ang pintuan para sa mapayapa, diplomatikong apela. Ang totoong malaking apoy, ang apoy na tutupok sa lumang mundo, ay nagsimula sa isang gabi ng Agosto noong 1791 sa isang gubat na tinatawag na Bois Caiman. Sa ilalim ng matinding bagyo, pinangunahan ng pari ng Vodou na si Dati Boukman at ng paring babae na si Cecile Fatiman ang isang lihim na seremonya. Doon, sa gitna ng mga awit at ritual, nanumpa ang mga kinatawan mula sa iba't ibang plantasyon, nangakong lalaban para sa kalayaan o mamamatay. Isa itong kasunduang nabuo sa dugo, isang deklarasyon ng espiritual at pisikal na digmaan. Isang linggo pagkaraan, sumiklab ang hilagang San Domingue sa pag-aalsa. Libo-libong inalipin ang nag-alsa. Sinilaban ang mga plantasyon, simbolo ng kanilang pang-aalipin. Ang mga may-ari ng plantasyon at kanilang pamilya na sa loob ng maraming henerasyon ay may kapangyarihang bumuhay at pumatay. Ngayoy hinarap ang nag-uumapaw na galit na naipon ng maraming siglo ng kalupitan. Ang rebellion ay naging parang baha ng desperadong, naglalabasang karahasan. Ito ang simula ng katapusan. Kasunod nito ay nagkaroon ng magulong digmaan. Ang mga alipin na rebelde ay lumaban para sa kalayaan. Ang mga malayang may kulay ay lumaban para sa pagkakapantay-pantay. Ang mga puti ay lumaban upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Hindi nagtagal, nakialam ang mga kapangyarihang Europeo. Ang Espanya na may kontrol sa silangang bahagi ng Hispaniola at ang dakilang Britanya, ang malaking kaagaw ng Pransya, ay nakita ang pagkakataon upang kunin ang mayamang kolonya at pahinain ang kanilang kalaban. Nagpadala sila ng mga sundalo, inarmasan ang iba't ibang paksyon at lalong nagpalala sa labanan. Sa gitna ng apoy, alyansa at pagtataksil na ito, lumitaw ang isang tao na magbabago ng takbo ng kasaysayan. Si Toussaint Louverture. Ipinanganak na alipin mismo sa isla, si Toussaint ay hindi na batang masigasig. Siya ay nasa edad 40 na nang magsimula ang revolusyon. Isang edukadong lalaki na naging kutsero at tagapamahala ng plantasyon, hindi siya ang nagsimula ng rebelyon, ngunit nang siya ay sumali, nagpakita siya ng pambihirang galing sa militar at politika na namangha ang mundo. Ginawang isang disiplinadong hukbo ni Toussaint ang desperadong pag-aalsa. Alam niya ang kaisipan ng mga Europeo at marunong siyang magsamantala sa tunggalian ng Pransya, Espanya at dakilang Britanya. Nakipag-alyansa siya sa Espanya upang labanan ang Pransya. Pagkaraan ng sa desperadong hakbang para mapanatili ang kolonya ay formal na ipinawalang bisa ng revolusyonaryong Pransya ang pang-aalipin noong 1794
lumipat si Toussaint sa panig ng Pransya. Ginawa siyang general ng Republika ng mga Pranses at sa tulong ng kanyang bihasang hukbo, napaatras niya ang mga Kastila pabalik sa kanilang teritoryo at napaalis ang mga Briton sa isla. Pagsapit ng 1801, si Toussaint Louverture na ang de facto na pinuno ng Saint-Domingue. Natalo niya ang mga kalabang panloob at panlabas. Gumawa siya ng konstitusyon para sa kolonya. Idineklarang siya ay gobernador habang buhay. At pinakamahalaga, tuluyan at walang balikan na ipinagbawal ang pang-aalipin. Ginawa niya lahat ito sa ilalim ng watawat ng Pransya. Ngunit malinaw ang mensahe. Ang Saint-Domingue ay isang autonomong entidad, pinamumunuan ng isang itim at nakatayo sa prinsipyo ng kalayaan para sa lahat. Ngunit sa kabilang panig ng Atlantiko, nagbago na ang lahat. Nakuha ni Napoleon ang kapangyarihan sa Pransya at tiningnan niya si Toussaint hindi bilang kakampi kundi isang mapanghamong tauhan. Ang pag-iral ng isang kolonya na pinamumunuan ng isang dating alipin na nangahas gumawa ng sariling konstitusyon ay isang malaking sampal sa autoridad ni Napoleon at sa plano niyang ibalik ang kaayusan at ang mapagkitaang ekonomiya ng pang-aalipin. Matindi ang tugon ni Napoleon. Noong 1802, nagpadala siya ng pinakamalaking puwersang ekspedisyon na tumawid ng Atlantiko. Mahigit 40,000 piling sundalo, pinamunuan ng kanyang bayaw na si Charles Leclerc, dala ang malinaw na layunin, pabagsakin si Toussaint, tanggalin ang armas ng mga itim na sundalo at ibalik ang pang-aalipin sa pinakadalisay at pinakamalupit na anyo. Pagdating ng mga Pranses na barko, tumingin si Toussaint Louverture sa dagat at nagsalita ng mga salitang tila propesya. Ang buong Pransya ay dumating sa Saint-Domingue upang maghiganti at muling gawing alipin ang mga itim. Naging labis na mabangis ang sumunod na digmaan. Sa simula, nagtagumpay si Leclerc. Marami sa mga general ni Toussaint naniwala sa mga huwad na pangako ni Leclerc na pananatilihin ang kalayaan ay sumuko. Sa huli, si Toussaint mismo, nang makita ang pinsala at umaasang maililigtas pa ang kanyang mga tao sa karagdagang pagdanak ng dugo, ay pumayag magretiro kapalit ng kaligtasan at kalayaan ng kanyang hukbo. Ngunit ito ay isang patibong. Hindi nagtagal, si Toussaint ay pinagtaksilan, dinakip at dinala sa Pransya. Siya ay namatay sa lamig at malnutrisyon sa isang nagyayelong piitan sa kabundukang Hura. Libo-libong kilometro ang layo mula sa lupaing pinalaya niya. Ang kanyang mga huling salita sa kanyang mga bantay ay babala at pangako. Sa pagbagsak ninyo sa akin, pinutol ninyo sa Saint-Domingue ang puno ng kalayaan ng mga itim. Ngunit muling tutubo ito mula sa mga ugat dahil marami at malalim ang mga ito. Tama siya. Ang balita ng muling pagbabalik ng pagkaalipin sa ibang mga kolonya ng Pransya at ang pagtataksil ni Toussaint ay muling nagpasiklab ng apoy sa buong isla. Ang digmaan para sa kalayaan ay naging isang ganap na digmaan. Isang digmaan ng paglipol at isang bagong pinuno, mas matatag at mas walang takot kaysa kay Toussaint. Ang namuno, si Jean-Jacques Dessalines. Si Dessalines, isang dating alipin na ang katawan ay puno ng bakas ng latigo, ay naging mismong sagisag ng galit ng rebolusyon. Ang kanyang filosofiya ay sobrang simple ngunit marahas, putulin ang mga ulo, sunugin ang mga bahay. Laban sa kaaway na gustong ibalik sila sa pagkaalipin, wala dapat puwang ang awa. Ito ay laban ng tagumpay o pagbabalik sa kadena. Lumaban ang mga Haitian nang may tapang na bunga ng labis na kawalan ng pag-asa. At nagkaroon sila ng isang di inaasahang nakakamatay na kakampi, ang yellow fever. Nilipol ng mga sakit sa tropiko ang mga tropang Europeo na walang proteksyon sa naturang karamdaman. Libo-libong sundalo ni Napoleon, kabilang si Leclerc mismo, ay namatay hindi sa labanan kundi dahil sa lagnat habang nasa kanilang higaan. Ang digmaan ay umabot sa sukdulan sa labanan sa Vertières noong buwan ng Nobyembre, taong 1803. Ito ang huling dakilang labanan para sa kalayaan. Ang mga puwersa ni Dessalines, hirap na hirap ngunit hindi bumibitaw, ay naglunsad ng mabagsik na pagsalakay sa natitirang mga kuta ng Pransya.
Ang tapang na ipinakita nila ay naging alamat. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, paulit-ulit na sumugod ang mga sundalong itim sa gitna ng putukan ng kanyon. Ipinaglalaban ang bawat pulgada ng lupa. Sa huli, ang mga Pranses, lupaypay, may sakit at bagsak ang loob ay sumuko. Tagumpay ang rebolusyon. Noong ika-1 ng Enero, taong 1804, sa Gonaives, idineklara ni Jean-Jacques Dessalines ang kasarinlan. Pinunit niya ang puti sa bandilang tricolor ng Pransya. Iniwan ang asul at pula lamang bilang sagisag ng pagkakaisa ng mga itim at mulato laban sa mga puti. At pinangalanan niya ang bagong bansa ng isang bagong pangalan, tuluyang pinutol ang ugnayan sa kolonyal na nakaraan. Tinawag niya itong Haiti, ang orihinal na pangalan ng isla mula sa mga katutubo. Ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Haiti ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamagigiting na dokumento sa kasaysayan. Nangangako kami sa harap ng buong sansinukob na iwaksi ang Pransya magpakailanman at piliing mamatay kaysa mabuhay sa ilalim ng kanyang pamumuno, na lumaban hanggang sa huling hininga para sa kalayaan ng aming bayan. Ngunit ang bagong kalayaang natamo ay napaka-fragile at ang sugat ng digmaan ay napakalalim. Para kay Dessalines, hindi magiging ligtas ang kasarinlan hanggat may natitira pang populasyon ng Pranses sa isla. Itinuring niya silang potensyal na ikalimang kolum, mga espya at mga maaaring kakampi ng anumang muling pagsalakay upang ibalik ang pagkaalipin. Malinaw pa sa alaala niya ang mga huwad na pangako ni General Leclerc at ang kalupitan ng digmaang panlipol. Sa kanyang isip, tanging isang nakakatakot na hakbang lamang ang makakatiyak na hindi na muling babalik ang pagkaalipin. Kaya noong umpisa ng 1804, iniutos niya ang pagpatay sa lahat ng natitirang puting populasyon ng Pranses sa Haiti. Isa itong akto ng marahas na paghihiganti. Ngunit para sa mga gumawa nito, ito ang radikal na operasyon na kailangang gawin upang tuluyang alisin ang sakit ng kolonyalismo at puting supremasya sa kanilang lupain. Ang utos ni Dessalines ay walang awa at mabilis na ikinalat mula Pebrero hanggang Abril ng taong 1804. Naglibot ang mga unit ng sundalo mula bayan sa bayan. Pinapatay ang mga lalaking Pranses, babae at mga bata bilang huling hakbang upang burahin ang lahat ng bakas ng kanilang dating mga amo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi basta-basta at walang pinipili ang masaker. May mga pagbubukod na nagpapakita ng lohika ng politika. Ang mga pari, doktor, mga manggagawang Polish na tumalikod sa hukbong Pranses para lumaban kasama ng mga Haitian. At karamihan sa mga mamamayan ng Estados Unidos ay kadalasang pinalampas. Ang totoong target ay ang mga Pranses na kolonisador. Ang marahas na hakbang na ito ang nagtibay sa pagkakakilanlan ng Haiti bilang isang ganap na itim na bansa, isang madugong at tuluyang pagputol sa ugnayan nito sa Europa. Ang pagsilang ng Haiti ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong mundo. Para sa mga inalipin sa buong Amerika, mula Brazil hanggang Virginia, ang balitang ito ay liwanag ng pag-asa. Patunay na posible ang tagumpay. Kasabay nito, ito ay nagsilbing perpektong dahilan para sa mga bansang nagmamay-ari ng mga alipin upang bansagang mabangis ang bagong republika na nagbigay katwiran sa mga dekada ng diplomasya at ekonomikong pag-iisa para sa mga makapangyarihan sa pagkaalipin. Para bang natupad ang kanilang pinakamasamang bangungot, ang Haitianism, ang takot sa pag-aalsa ng mga itim, ang nagbunga ng mas malupit na mga batas sa pagkaalipin at ganap na diplomatikong pagkakahiwalay ng bagong bansa. Naging pareha state ang Haiti, isang mapanganib na anomalya sa mundong itinayo sa puting supremasya. At ang Pransya, kahit natalo, ay hindi pa tapos sa paghihiganti nito. Noong taong 1825, muling bumalik ang mga barkong pandigma ng Pransya sa Haiti. Hindi upang makipaglaban, kundi upang magbigay ng huling ultimatum. Ipinataw ng Pransya na kailangang bayaran ng Haiti ang isang danyos para sa kanyang kalayaan. Isang danyos na hindi para sa mga Haitian dahil sa mga siglong ninakaw na paggawa at pagdurusa.
kundi para sa mga dating Pranses na nagmamay-ari ng alipin bilang kabayaran sa kanilang nawalang ari-arian na ang mga Haitian mismo. Ang halagang hinihingi ay 150 milyong gintong franc, isang napakalaking halaga na sa ngayon ay katumbas ng maraming bilyong dolyar. Dahil sa banta ng panibagong pananakop at pagkitil sa kalakalan, napilitan ang Haiti na tanggapin ang kondisyon. Upang mabayaran ang utang, kinailangang mangutang ang bansa sa mga bangko ng Pransya. At nagsimula ang isang siklo ng pagkakautang na tumagal ng mahigit 1 siglo. Hindi natapos ng Haiti na bayaran ang utang ng kalayaan hanggang taong 1947. Ang utang na ito ay halos pumigil sa paglago ng bansa mula pagkabata at nilihis ang mga yaman na sana ay para sa edukasyon, infrastruktura at pag-unlad. Isa ito sa pinakamarahas at pinakamatagal na kawalang katarungan sa makabagong kasaysayan. At ito ay tuwirang sanhi ng maraming pagsubok na dinaranas ng Haiti hanggang ngayon. Ang Rebolusyong Haitian ay isang masalimuot na kwento ng tagumpay, trahedya at paghihiganti. Habang ang Rebolusyong Amerikano ay naglaban para sa kalayaan, ngunit nagpapanatili ng pagkaalipin, at ang Rebolusyong Pranses ay nagdeklara ng karapatan ng lahat, ngunit nag-alinlangan sa pagpapatupad nito sa mga kolonya. Ang Rebolusyong Haitian ay dinala ang mga ideal na ito hanggang sa lohikal at radikal na dulo. Kalayaan para sa lahat. Anuman ang kulay ng balat. Pinatunayan nito na kayang bumangon ng mga inaapi at sirain ang kanilang sariling mga kadena na nagbigay inspirasyon sa mga kilusan laban sa pagkaalipin at mga pag-aalsa sa buong mundo. At lumikha ito ng kauna-unahang itim na republika sa mundo, isang matibay na simbolo ng paglaban at sariling pagpapasya. Ngayon, kapag tinitingnan natin ang Haiti at nakikita ang mga headline tungkol sa kahirapan, kaguluhang pampolitika at mga kalamidad, madali nating malimutan ang karangalan ng pinagmulan nito. Ngunit hindi mo mauunawaan ang Haiti ngayon kung hindi mo nauunawaan ang rebolusyong bumuo rito at ang matinding halagang ipinataw ng mundo sa kanilang tapang. Ito ang kwento ng isang sambayanan na mula sa kailaliman ng pagkaalipin, tumingin ng tuwid sa mga umapi at sa buong mundo at naghayag sa apoy at dugo na hindi ipinagbibili o pinag-uusapan ang kanilang pagkatao.